Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako po si Dustin. Matagal na po akong tagapakinig ng programa ninyo at hindi ko na po mabilang kung ilang gabi akong nakatulog na bukas ang radyo o nakaplay ang YouTube channel ninyo habang nakikinig sa mga kwento ng buhay, pag-ibig at minsan ay may mga aral na kahit masakit ay kailangan talagang harapin. Pakiramdam ko po kasi kapag kayo po ang nagsasalita ay parang may kausap akong kaibigan na handang makinig kahit na hindi ako kilala. Kaya po ngayon ay lakas loob akong sumulat sa inyo para ikwento ang isang bahagi ng buhay ko na hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa isipan ko at hindi ko talaga makalimutan. Hindi po ito tungkol sa pag-ibig o sa hiwalayan, pero isa po itong karanasan na tahimik lang sa umpisa, simple pero may iniwan pong marka sa akin habang lumalaki ako. Sa ngayon po, Papa Dudut, ay nagtatrabaho ako bilang isang regular na empleyado sa isang maliit na kumpanya. Hindi po ito sikat na trabaho at wala ring malaking sahod pero sapat na para sa pang-araw-araw. May mga araw na nakakapagod. May mga gabing uuwi kang gusto mo na lamang humiga at matulog. At may mga oras na mapapaisip ka kung eto na lang ba talaga ang ikot ng buhay ko. Kapag ganon, pakiramdam ko. Madalas kong binabalikan ang mga dating alaala. Lalo na yung mga panahon na bata pa ako. Kasi doon ko mas nararamdaman kung sino talaga ako. Bago dumami ang responsibilidad at problema. Na-discover ko po ang YouTube channel ninyo noong panahong medyo mabigat ang pakiramdam ko sa trabaho. At nakakatuwang maging sa Spotify ay napapakinggan na kayo. May nag-share lang po sa Facebook ng isang video ninyo tapos ay sinubukan ko lang pakinggan habang nasa biyahe pa uwi. Doon ko po unang narinig ang boses ninyo sa YouTube at simula noon ay naging bahagi na ng routine ko ang makinig sa inyo. Lalo na kapag gabi. Parang kahit na hindi ko kayo nakikita, ramdam ko ang sincerity sa pagiging totoo at yung paraan ng pagkukwento na parang katabi ko lamang kayo sa upuan. Ang kwento ko po ay nagsimula noong bata pa ako. Ako po ang panganay sa magkakapatid. Tahimik lamang akong bata noon. Hindi pala kwento at hindi rin palalabas. Lumaki kami sa isang simpleng bahay, hindi kalakihan, pero laging may tao. Laging may ingay at minsan ay may nagkwekwentuhan sa kusina. May naglalaro sa sala, may nanonood ng TV na medyo malakas ang volume at sanay na sanay ako sa ganong eksena. Kaya kahit maingay, parang normal na lamang sa akin. Kahit ganon ay mas gusto ko talagang mag-isa. Madalas ay makikita mo akong nakaupo sa isang sulok. May hawak na laruan o kaya ay nakatingin lang sa kisame. Hindi ako yung batang takbo ng takbo o sigaw ng sigaw. Tahimik lamang ako, parang may sarili akong mundo. Kahit mag-isa ako ay hindi naman ako nalulungkot, sanay na ako sa katahimikan kahit bata pa lamang. Hindi rin ako takot sa dilim noon. Kahit patayin ang ilaw ay okay lang sa akin. Para po sa akin, Papa Dudut, ay normal lang ang dilim. Parang kasama lang siya sa araw-araw. Mahigpit sa oras ang tatay ko noon, Papa Dudut. Kapag sinabi niyang alas 9 ang tulog, alas 9 talaga. Walang palusot, walang pakiusap. Bata pa lamang kami ay tinuruan na niya kaming sumunod. Hindi kami sanay sumagot o magreklamo. Kapag may sinasabi siya ay makikinig ka lamang. Kapag may utos ay gagawin mo agad. Lumaki akong ganon, sanay sumunod, sanay manahimik.
Ang nanay ko naman ay kabaligtaran ng tatay ko pagdating sa lambing. Masipag siya, laging naunang gumising kesa sa amin. Minsan, pagising ko ay amoy ko na kaagad ang niluluto niya. Siya ang nag-aasikaso sa lahat. Lalo na kapag walang nanay ko. Para sa akin noon ay siya ang tunay na haligi ng bahay. Tahimik din siya minsan pero ramdam mo yung pagod at tiyaga niya sa pang-araw-araw. May kapatid akong babae na mas bata sa akin, siya yung kabaligtaran ko. Madaldal, palabiro, laging may kwento. Kapag naglalakad kami papasok sa eskwela, siya ang nagsasalita. Ako naman ay nakikinig lang, papadudot. Minsan ay may dala siyang kwento tungkol sa kaklase niya, minsan reklamo sa guro, minsan simpleng tanong lang na paulit-ulit. Sabay po kaming pumapasok sa eskwela tuwing umaga, hawak niya minsan ang bag ko kapag napapagod ako. Tapos ay tatawa lamang siya na parang walang problema sa mundo. Normal lang ang ganong araw, walang kakaiba, walang nakakatakot. Sa totoo lang po, Papa Dudut, normal naman ang buhay namin. Wala pong drama. Walang kakaibang nangyayari noon, simpleng pamilya, simpleng buhay, simpleng araw-araw. Kaya siguro ay mas tumatak sa akin ang isang pangyayari dahil hindi ako sanay sa ganong klase ng karanasan. May kaibigan ng tatay ko na Hapon. Madalas siyang bumibisita sa bahay namin. Hindi ko masyadong naiintindihan ang usapan nila pero palagi siyang nakangiti. Tuwing darating siya ay may dala siyang pasalubong. Minsan pagkain, minsan laruan. Tuwing andyan siya kasi alam naming may bago na naman kaming laruan. Isang araw ay nag-iwan siya ng isang laruan. Di battery ito at may umiikot na maliit na kotse sa loob. Parang maliit na racetrack na paikot-ikot ang galaw. Natuwa kaming lahat, nilagay namin ang laruan sa sala sa gitna mismo. Pinapanood namin gumalaw ang mga kotse, paikot-ikot lang at paulit-ulit. Walang kakaiba noon. Walang nakakatakot, isa lang siyang laruan para sa amin. Lumipas ang ilang araw at naging normal na lang ang presensya ng laruan sa sala. Hanggang sa isang hapon, mag-isa akong naiwan sa bahay. Nasa trabaho ang tatay ko at may lakad ang nanay ko at kasama niya ang kapatid ko. Nanonood lamang ako ng TV sa sala. Tahimik ang buong bahay, walang ingay, walang tao. Tanging tunog lang ng TV ang naririnig ko. Habang nanonood ako, Papa Dudut, ay biglang umandar ang laruan. Napatingin ako kaagad. Akala ko nung una baka naiwan lang na naka-on. Lumapit ako. Tinignan ko ng mabuti at wala itong battery. Kinuha ko pa. Binaligtad, sinilip, sigurado kung wala talagang baterya. Hindi ko maipaliwanag ang nakita ko. Napailing na lamang ako at binalik ang laruan sa pwesto nito, Papa Dudut. Hanggang ngayon, malinaw pa rin sa isipan ko ang mga sumunod na nangyari. Matapos ang laruan na iniwan ng kaibigan ng tatay ko, Papa Dudut. Akala ko noon ay tapos na doon ang lahat. Na baka napaglaruan lamang ako ng isipan ko dahil mag-isa ako sa bahay. Bata pa lamang kasi ako noon at sanay naman akong mag-isip ng kung ano-ano. Kaya pinili kong huwag na lamang banggitin sa kahit kanino ang tungkol sa laruan. Inisip ko na mas mabuting manahimik kaysa magmukhang gumagawa ng kwento. Hindi nagtagal ay bumisita ulit sa amin ang kaibigan ng tatay ko na Hapon. Gaya po ng dati ay may dala na naman siyang pasalubong at sa pagkakataon na yan ay isang manika ang iniwan niya. Hindi ito kasing laki ng inaasahan ko at sakto lang ang laki at simple lang ang itsura. Wala rin po itong battery at malinaw yon dahil ako mismo ang tumingin. Nilagay ko ulit ito sa sala katabi ng mga dating laruan. Walang pumansin masyado dahil sanay na kami na may iniiwan siyang gamit kapag bumibisita. Walang nagtanong, walang nag-alala, para sa amin ay isa lamang itong laruan. Isang gabi mahimbing na ang tulog ng lahat, tahimik ang bahay at patay na ang mga ilaw at hindi ko alam kung anong oras yon. Pero nagising ako sa isang tunog na hindi ko kaagad makilala. Hindi siya malakas pero paulit-ulit. Para bang may gumagalaw sa sala. Umupo ako sa kama at nakinig muna. Ilang segundo kong nakaupo at pinilit intindihin kung saan ang gagaling ang tunog.
Dahil sanay akong hindi takot sa dilim ay bumangon ako at dahan-dahang lumabas ng kwarto papadudot. Diretso ako sa sala, dala lang ang kaba na hindi ko maipaliwanag sa sarili ko. Pagdating ko sa sala, doon ko nakita ang manika. Nasa pwesto pa rin siya kung saan namin nilagay. Pero napansin ko na doon pala galing ang tunog. Napalunok ako. Lumapit ako at tinignan siyang mabuti. Wala pa rin siyang battery at sigurado ako na hinawakan ko pa ang likod niya at sinilip kung may takip. Wala po talaga. Doon na ako kinilabutan. Hindi dahil sa itsura ng manika kundi dahil alam kong wala siyang dapat na dahilan para gumawa ng kahit na anong tunog. Hindi ako sumisigaw at hindi rin ako tumakbo. Bumalik lamang ako sa kwarto at humiga. Pilit tinatakpan ang tenga ko sa unan. Sinabi ko sa sarili ko na baka may ibang tunog lang sa bahay at nagkamali lamang ako ng hinala. Simula noon ay napansin kong mas naging alerto ang pandinig ko. Kahit simpleng tunog lang ay napapalingon agad ako. Kapag may gumagalaw sa bahay, kahit normal lang ay napapaisip kaagad ako. Minsan ay parang may nararamdaman akong kakaiba sa paligid pero agad ko ring tinatanggal sa isipan ko. Ayaw kong takutin ang sarili ko. Ayaw kong maging paranoid. Bata pa lamang ako noon at gusto ko lang mabuhay ng normal kaya pinilit kong huwag pansinin ng kahit na anong kakaibang pakiramdam. Kinabukasan ay may dumating na balita tungkol sa lolo ko. Kailangan naming umuwi sa probinsya dahil hindi na raw maganda ang kalagayan niya. Tahimik po ang biyahe. Walang masyadong nagsasalita at nakaupo lang ako sa likod. Nakatingin sa bintana. Iniisip ang mga nangyari nitong mga nakaraang araw, mabigat ang pakiramdam ko pero hindi ko alam kung dahil ba sa iniisip ko ang lolo ko o dahil sa mga naranasan ko sa buhay. Napag-usapan sa sasakyan na baka dumalaw lang daw ang lolo bago tuluyang mawala. Walang umiyak pero ramdam ang bigat ng usapan. Pagdating namin sa probinsya, nakiramay kami sa mga pinsan ko at makalipas nga ang ilang araw. Bumalik din kami sa bahay namin sa Maynila at sinubukan kong maging normal ulit, Papa Dudut. Isang hapon habang nagluluto ang nanay ko sa kusina. At umiinom ako ng tsokolate sa mesa ay may narinig akong bumababa ng hagdanan. Dire-diretso ang lakad papunta sa banyo at akala ko ay kapatid ko yon. Hindi ako lumingon dahil normal lang naman sa amin na may dumaan sa likod ko. Maya-maya ay narinig ko ang pagsarado ng pintuan ng banyo. Hindi pa rin ako lumilingon. Ilang sandali pa ay bumaba ulit ang kapatid ko at bumati sa amin na parang kagigising lamang. Doon ako napatingin sa kanya at biglang kinabahan. Tinanong ko siya kung galing ba siya sa banyo at umiling siya at sinabing ngayon lang siya bumaba. Tinignan ko ang nanay ko at sinabi ko na may tao sa banyo. Hindi siya nagpanik. Tumayo lamang siya at tinignan ang loob at walang tao. Walang ilaw na bukas, walang bakas na may pumasok. Naramdaman kong nanginig ang kamay ko habang sinasarado ng nanay ko ang pintuan at hindi na ako nagsalita pa. Pinili kong manahimik dahil ayokong magdagdag ng takot sa bahay, Papa Dudut. Nang sumunod na gabi naman ay naguhugas ako ng pinggan habang kumakain ang nanay at kapatid ko sa mesa. Tahimik lamang ako nakatingin sa lababo at may nararamdaman akong may tumabi sa akin. Akala ko ay kapatid ko lang na makulit at lalapit para mang-asar. Sa paglingon ko ay wala naman akong nakita na kahit na sino. Nakaupo pa rin ang kapatid ko sa tabi ng mesa abala sa pagkain. Bigla akong napahawak sa gilid ng lababo. Nanlamig ang buong katawan ko. Pero hindi ako umiimik. Tinapos ko lang ang paghuhugas at bumalik sa kwarto. Hindi ko na ikinuwento yon kahit na kanino. Lumaki akong may baong takot pero sanay akong itago yon. Iniisip ko na baka normal lang ang lahat, na baka sensitive lamang ako. Hindi ako nag-open sa mga kaibigan ko. Hindi rin ako nagtanong sa mga magulang ko at lumipas ang mga taon at natuto akong mamuhay na parang walang kakaiba. Nag-aral ako at nagtrabaho ng sabay. Sanay akong umuwi ng gabi at minsan ay hating gabi pa.
Alam ng tatay ko ang oras ng uwi ko kaya madalas ay naghihintay siya para buksan ang gate. Isang gabi pag uwi ko ay napansin kong tulala ang tatay ko. Hindi siya agad nagsalita. Umupo lamang siya sa sala at parang may iniisip. Maya-maya ay kinuwento niya na habang nanonood daw siya sa sofa, may tumawag sa likod ng gate. Boses ko raw yun. Tinatawag siya at paulit-ulit na humihingi ng tulong para buksan ang gate. Kinilabutan daw siya at hindi siya agad tumayo. Tinawag niya ang pangalan ko pero wala namang sumasagot. Pinili niyang huwag buksan ang gate, Papa Dudut. Tama raw ang naging desisyon niya dahil makalipas ang isang oras ay saka pa lamang ako dumating sa bahay. Pareho kaming natahimik pagkatapos niyang magkwento. Wala kaming masabi at walang paliwanag, walang tanong at simula noon ay mas naging alerto kami tuwing gabi. Mas maingat, mas tahimik at hindi na namin binanggit pa ang mga nangyari. Pare-pareho naming alam na may mga karanasang hindi basta-basta nawawala sa isipan. At isa yon sa mga gabing hindi ko talaga makakalimutan, Papa Dudut. Habang tumatagal ay napansin kong may kakaiba akong pakiramdam na palagi na lamang nandyan. Pero hindi siya yung takot na mapapatigil ka sa ginagawa mo. Mas malapit siya sa pakiramdam na may nagbabantay. Hindi ko alam kung bakit pero sanay na sanay ako sa ganong pakiramdam. Kapag mag-isa ako sa kwarto, pakiramdam ko ay may nakatingin sa direksyon ko. Hindi para manakot kundi para lamang nandun at manood sa akin at hindi ko siya kwene-question. Bata pa lamang ako ay tinanggap ko na baka ganun lang talaga ang pakiramdam ng isang taong lumaki sa katahimikan. May mga gabi na humihiga lang ako sa kama at nakatingin sa kisame, Papa Dudut. Minsan, ramdam ko na may umupo sa gilid ng kama ko. Hindi lumubog ang kutsyon ng sobra. Pero malinaw sa pakiramdam ko na may bigat. Hindi ako gumalaw, hindi rin ako napamulat kagad. Hinayaan ko lang kung ano man ang nararamdaman ko noon. Wala ko nakita kahit na anong kakaiba. Kaya pumikit na lamang ulit ako. Maya-maya ay may narinig akong mahinang tawa. Hindi siya malakas, hindi rin nakakabingi. Para lang siyang maikling tunog na mabilis ding mawala. Hindi ako kinabahan, hindi ko alam kung bakit pero hindi talaga ako kinabahan. Mas nagulat pa nga ako sa sarili ko dahil kalmado lamang ako. May pagkakataon din na nagising ako sa isang tunog. Nakahawig ng awit. Mahina lang siya at halos dikit sa tenga. Hindi siya malinaw na kanta pero may tono. Hindi ko alam kung saan ang galing. Hindi ako bumangon. Nakahiga lamang ako at nakikinig. Ilang segundo lamang iyon at bigla ring nawala, Papa Dudut. Nilingon ko ang bintana ng kwarto at doon ko napansin ang isang malit na liwanag na gumagalaw sa hangin malapit sa kortina. Hindi ito maliwanag na nakakasilaw at sakto lang para mapansin. Hindi ako gumagalaw. Hinayaan ko lang ang mata ko na sundan ang galaw nito hanggang sa mawala na. Pagkatapos noon ay pumikit ako at natulog ulit na parang walang nangyari. Lumipas ang mga taon at lumipat kami ng bahay. Akala ko ay doon matatapos ang lahat ng karanasan na hindi ko maintindihan. Bagong lugar, bagong paligid, bagong simula. Mas maliwanag ang bahay at mas maaliwalas. Mas kampante ang tatay at nanay ko. Ako rin ay iniisip na baka dala lamang ng lumang bahay ang mga alaala. Sa bagong tirahan, sinubukan kong mamuhay ng normal. Pumasok sa eskwela, umuwi sa tamang oras. Tumulong sa gawaing bahay, tahimik pa rin ako, pero mas naging maingat sa pakikinig. Makalipas ang ilang buwan ay sumama ako sa isang outreach program na papunta sa Ifugao. Excited ang lahat. May halong saya at kaba dahil unang beses naming pupunta doon. Maaga kaming bumiyahe at masigla ang usapan sa sasakyan. May kantahan, may kwentuhan, may tawanan.
Pakiramdam ko ay normal lang ang lahat. Pagdating namin sa lugar ay nauna kaming dumating, tahimik ang paligid malayo sa syudad. Walang masyadong sasakyan at kakaiba ang tunog ng paligid dahil puro kalikasan ang maririnig mo. Sa isang cottage kami natulog noong unang gabi. Simple lang ang tulugan. Manipis ang kutsyon at dikit-dikit kami sa isang sahig. Walang nagreklamo dahil pagod kaming lahat sa biyahe. Bago matulog ay nagkwentuhan muna kami. May halakhakan, may biruan, may nagkukwento ng karanasan sa buhay. Nang pumikit ako, agad din akong nakatulog. Wala akong naramdaman na kakaiba sa unang gabing yon. Kinabukasan, lumipat kami sa isang library. Lumang itsura ng lugar, may libro ang buong silid, yung amoy na matagal nang nakasarado ang mga pahina. Tahimik doon at parang bawal magsalita ng malakas. Sa gitna ng silid ay may patay na puno. Hindi ko alam kung bakit nandun yon pero doon nakakabit ang ilaw at mga saksakan. May mga upuan sa paligid at may estante ng libro sa gilid ng mga dingding. Habang nag-iikot kami ay may napansin kaming bag na nakasabit sa isa sa mga sanga ng puno. Akala namin ay gamit lang yon ng naunang grupo. Lumapit ang isa naming kasama at binuksan ang bag. Bigla siyang napaatras. Doon namin nakita ang bungo. Natahimik kaming lahat. Walang sumigaw, walang nagsalita kaagad, parang sabay-sabay kaming napahinto at hindi namin alam kung bakit nandun yon at kung kanino yon galing. May ilan sa amin ang nagbiro para gumaan ang pakiramdam. Pero halata na pilit lamang talaga yon. May ilan na napatingin sa paligid na parang may hinahanap. Lumapit ang facilitator namin at sinabing baka bahagi lamang yon ng lumang gamit sa lugar. Sinabi niyang huwag na namin galawin at ipaalam muna sa mga lokal. Pinilit naming magpatuloy sa gawain pero hindi na nawala sa isipan ko ang itsura ng bag at ang laman nito. Habang nasa library kami, napansin kong mas tahimik ang paligid kaysa kanina. May mga taong parang kulang ang tunog. Umupo ako sa isang sulok at pinagmamasdan ng mga kasama ko. May ilan na nagbabasa, may ilan na nag-aayos ng gamit. Sa gitna ng katahimikan ay may narinig akong mahinang tunog na kahawig ng pag-ugoy ng sanga. Napatingin ako sa puno sa gitna ng silid. Hindi naman gumagalaw, binaliwala ko na lamang at bumalik sa kinakaupuan ko. Paglabas namin ng library ay nag-uusap kami tungkol sa nakita namin. May kaba sa boses ng ilan pero pinili naming huwag na lamang palalimin. Sinabi ng isa na baka normal lamang yon sa lugar na may matagal ng kasaysayan. Hindi ako sumasagot. Tahimik lang akong nakinig, sa loob-loob ko pakiramdam ko ay hindi patapos doon ang kwento. Hindi ko alam kung bakit pero may bigat sa dibdib ko na hindi ko maalis. Bumalik kami sa cottage para magpahinga. Nang gabing yon habang nakahiga ko, muling bumalik yung pakiramdam na may nagbabantay sa amin. Hindi siya nakakatakot pero hindi rin siya komportable sa pakiramdam. Nakatingin lang ako sa kisame at nakikinig sa hilik ng mga kasama kong malalim na ang tulog. Pinikit ko ang mga mata ko at sinubukang matulog, Papa Dudut. Ilang sandali pa ay may narinig akong mahinang tunog na kahawig ng awit. Katulad ng dati ay hindi ko binuksan ang mga mata ko. Hinayaan ko lang na mawala hanggang sa makatulog po ako. Papa Dudut. Madalas kong naririnig ang awitin na yon habang malalim na ang gabi. Hanggang isang gabi. Patay na ang mga ilaw sa cottage maliban sa isang bumbilya na naiwan sa gilid ng silid. Mahina lang ang ilaw nito at sapat lang para makita ang mga gamit sa paligid. Tahimik po ang lahat at may ilan nang mahimbing ang tulog. May ilan na pilit pang nakapikit kahit halatang gising pa ang isipan. Nakahiga lang ako at nakatingin sa kisame at iniisip ang mga nangyari sa library noong nakaraan. Hindi ko maiwasang balikan sa isipan ko ang bag na nakita namin, ang puno sa gitna ng silid at ang bungo na nahawakan namin. Habang nakahiga ako ay may naramdaman akong may nakatingin sa direksyon ko. Hindi ako gumagalaw agad. Sanay na ako sa ganong pakiramdam simula pa noong bata ako.
Dahan-dahan kong nilingon ang gilid ng silid at doon ko nakita ang anyo ng isang lalaki na nakatayo malapit sa dingding. Hindi siya malinaw, pero kita ang suot niyang kulay berde. Tahimik lamang siya at hindi gumagalaw. Hindi siya papalapit at hindi rin siya umaalis. Ilang segundo lang akong nakatingin tapos biglang may nagbukas ng ilaw. Pagtingin ko ulit sa direksyon niya, wala na po siya. Parang wala talagang nandun mula sa simula. Kinabukasan, ikinuwento ko yon sa mga kasama ko. May ilan na natahimik, may ilan na nagsabi na baka sundalong Hapon yon. Sabi nila may mga kwento raw sa lugar na may mga ganong nagpapakita at hindi naman nananakit. Nakinig lang ako. Ang tanong ko lang sa isipan ko, bakit kulay berde ang suot niya? Hindi ko tinanong ng malakas na natili na lamang yon sa isipan ko. Kahit may kaba. Natulog muli kami sa cottage. Walang gustong umalis kaagad dahil may program kinabukasan. Bawat isa sa amin ay tahimik lang bago matulog. Wala nang biruan, wala nang maingay na usapan at para bang lahat kami ay may kanya-kanyang iniisip. Ako naman ay nakahiga lang at pilit na pinapakalma ang sarili. Ilang sandali pa'y nakatulog na din po ako. Kinabukasan ay may isang kaibigan kami na nagsabi ng nakita niya noong gabi. Habang nakahiga raw siya ay may nakita siyang maraming sundalo sa labas. May naririnig daw siyang tugtugan at hindi malakas pero malinaw ang ritmo. Hindi raw siya nakagalaw at nakatingin lang siya. Nang kumurap siya nawala na ng bigla ang lahat. Tahimik kaming nakinig sa kanya at walang tumawa. Walang nagbiro. Pero mas lalo kaming kinabahan sa lugar na yon. Maya-maya ay kinausap kami ng isa sa mga lokal. Doon namin nalaman na ang library pala na pinuntahan namin ay dating imbaka ng mga buto noong panahon ng giyera. Ang punong nasa gitna ng silid ay matagal nang nandoon at hindi raw inalis. Ang bungong nakita namin ay sinasabing sa isang sundalong Hapon. Tahimik kaming lahat matapos marinig yon. Walang nagtanong ng kasunod. Walang nag-usisa pa. Para bang sapat na ang paliwanag para maintindihan namin kung bakit may bigat ang lugar na yon. Maaga kaming umalis doon at walang masyadong usapan sa sasakyan. May ilan na nakatulog, may ilan na nakatingin lang sa labas. Ako naman ay tahimik lang buong biyahe at iniisip ko ang lahat ng mga nangyari mula pagkabata ko hanggang sa sandaling yon. Ramdam ko na may dala akong bigat pa uwi. Hindi siya mabigat na nakakasakal pero ramdam ko na may naiwan sa isipan ko ang lugar na yon. Nagbalik ako sa Maynila, hindi agad nawala sa isipan ko ang karanasan ko. Naalala ko ang mga nangyari noong bata pa ako. Ang mga laruan, ang mga tunog sa bahay, ang mga sandaling mag-isa lamang ako pero may pakiramdam na hindi naman talaga ako nag-iisa. Unti-unti kong napagtanto, Papa Dudut, na hindi lahat ng ganong karanasan ay may masamang intensyon. May ilan na nananatili lamang dahil may kwento silang dala. Hindi sila nandyan para manakot o manakit. Nandyan lamang sila dahil may ala-ala silang iniwan sa isang lugar. Doon ko naisip na isulat ang kwento ko hindi para takutin ang makakapakinig kundi para magpaalala. Paalala na may karanasan tayong dadalhin habang buhay kahit pilit nating kalimutan. May mga bagay na hindi agad nawawala sa isipan dahil bahagi na sila ng kung sino tayo sa ngayon. At habang sinusulat ko ang kwento ko ay mas gumaan ang pakiramdam ko at para bang sa bawat salita ay unti-unting nababawasan ang bigat na matagal ko nang kinikimkim. Napagtanto ko rin na ang takot ay hindi palaging kaaway. Minsan, isa lamang itong paalala na maging maingat, maging mapagmasid at maging bukas sa pangunawa. May mga dumadaan lang sa buhay natin para magpaalam. Hindi sila nandyan para manatili habang buhay. Dumadaan lamang sila sa tamang oras at sa tamang pagkakataon. Kaya Papa Dudut, sinasara ko ang liham na ito na may pasasalamat. Pasasalamat sa mga karanasang humubog sa akin kahit na hindi ko kaagad maintindihan.
Pasasalamat dahil natutunan kong makinig sa sarili ko at sa paligid. Hindi ako nagsulat dahil sa takot kundi dahil sa pag-unawa. Lubos na gumagalang, Dustin. Maraming salamat, Dustin, sa tapang mo na ibahagi ang iyong kwento. Hindi lahat ng tao ay kayang ikwento ang mga karanasang matagal nang tahimik na dala sa loob. Minsan, mas mabigat pa ang mga karanasang hindi natin masabi kaysa sa mga lantad na problema. At ang ginawa mo ay pinili mong harapin yon sa pamamagitan ng pagkukwento, hindi para manakot kundi para umunawa. Sa buhay ay may mga karanasang hindi natin agad naintindihan noong nangyayari pa lamang. Bata pa tayo, kulang pa tayo sa salita, kulang pa tayo sa lakas ng loob para magtanong. Kaya ang ginagawa natin ay tinatago po natin. Iniisip nating normal lang o baka tayo lang ang ganito. Pero habang tumatanda tayo ay doon natin napagtatanto na may mga karanasang hindi naman talaga masama. Sadyang hindi lang natin alam noon kung paano sila ilalagay sa tamang lugar, sa isip at sa puso po natin. Tama ka, Dustin, hindi lahat ng kinakatakutan ay kaaway. May mga bagay na dumadaan sa buhay natin hindi para siraan tayo, kundi para ipaalala na may mga kwentong mas malaki pa sa atin. May mga alaala na nananatili hindi dahil gusto tayong saktan, kundi dahil bahagi sila ng isang kasaysayan, isang pangyayari o isang buhay na minsang umiran at minsan ay sapat na ang pag-unawa para mawala ang bigat.